praise your name, God. Hallelujah. When I walk through deep waters, I know that you will be with me. When I'm standing in the fire, I will not be overcome. Through the valley of the shadow, I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Sing it, church. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Yes, Lord. In the midst of deep sorrow, I see your light is breaking through. Dark night, not overtake me. I am pressing into you, Lord. Lord, you fight my every battle, and I will not fear. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. Yes, God. You will go before me. You will never leave. Sing, I am not alone. I am not alone. I am not alone. Yes, God. You will go before me. Sing it again, church. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Raise me, redeem me. You call me as your own. You amaze me, redeem me. You call
bless, God. Isang maganda at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kamusta na po ang mga taga-MMIM? Ayan, nagpapatuloy sa Diyos. Ayan, talagang buong sigla, buong lakas nating sinasabi na nagpapatuloy sa Diyos. Ngunit, ikaw ba ay nakaranas na napagod? Pero nagpapatuloy pa rin? Naranasan mo na bang ma-discourage sa iyong pagpapatuloy? And then at the end, nagpapatuloy pa rin? Ayan. So I guess yung pong topic natin for this afternoon is very relatable sa lahat ng nagpapatuloy sa Diyos. Ayan, all throughout sa span po noong sa Bible, there are actually certain questions na binato ang Panginoon. Tapos tinanong niya to sa mga great characters doon po sa Biblia. No? Talagang there are great questions na binato ang Panginoon. And ito po ay sa yung pong mga sumunod, no? Yung mga tugon at kasama na rin po nung paggabay ng Panginoon ay talaga namang relatable para sa ating lahat bilang tayo ay sumusunod din sa Panginoon. Ayan, ito po pag-uusapan natin ngayong hapong ito is a question na papunta kay Elijah, kay Prophet Elijah. And it is the question, what are you doing here? Ayan, ito pong pag-uusapan natin ay yung pong part ng kwento ni Elijah na matatagpuan sa 1 King chapter 19 verses 1 until 18. Ayan, medyo mahaba po yung pong text natin. So, if you have your Bibles with you, maganda pong sundan ninyo yung kwento doon. But I will only read yung pong verse 9 wherein the question was posted. Ayan, sabi sa verse 9, and the word of the Lord came to him, what are you doing here, Elijah? Ayan, so as we progress, and before we progress sa ating pong pag-aaral, tayo pong lahat ay humingi muna ng gabay sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Aming mapagpalang Diyos, marami pong salamat dahil alam po namin sa kalagitnaan namin ngayon. Bagamat kami po ay not physically together, we know, Lord God, na ikaw po ay kasama ng bawat isa. We know, Lord God, that you will be the one to guide us. We pray that you continue to speak to us sa pamamagitan po ng iyong salita. Continue to strengthen us, give us wisdom sa pamamagitan po nito. At tunay nga, ay ito po ay magamit namin sa amin pong paglilingkod sa iyo. Gawin mo po kaming mas mainam pa sa amin pong paglilingkod at kung meron ka pong mga nais na i-correct sa amin, mga nais na ipaalala sa amin, do it so, Lord God, sa pamamagitan po ng iyong salita. Lahat po ay inaalay namin sa iyo at patuloy po na ikaw ang magpuno ng mga kakulangan ng iyong lingkod so that wala pong ibang maririnig ang bawat isa kundi ikaw lamang, Panginoon, ang mensahe mo lamang. At wala pong ibang tatanggap ng papuri kundi ikaw lamang, mo Diyos. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Yan, recently, meron pong mga nag-trending na audition sa America's Got Talent. Pinagsasama-sama ko yata yung titles ng mga reality show. I think yung pong isa sa judges ay si Simon. And ito pong sinasabi ko pong nag-trending na audition is yung pong audition ni Nightbird. Ayan, siguro napanood nyo na yung pong audition na to. Nag-trending siya because she was diagnosed with cancer, and then her message is that it is okay. Ayan, isang pinaka-famous na line niya at personally, favorite line na sinabi niya doon is yung sinabi niya that you cannot wait for life to get better before you choose to be happy. Ayan, so madaming nakakilala kay Nightbird doon. But one thing I did was to look for her sa social media, sa internet. And I came across doon sa kanya pong blog, written blog. Ayan. And then doon sinabi niya,
hanapin niyo po. Ang title po nung ano niya is God is in the bathroom. God is on the bathroom floor. Ayan. And kaya niya nasabi yon is because sinasabi niya doon that syempre doon sa pinagdaanan niya, no, she was diagnosed with cancer, tapos gumaling siya, pero iniwan siya ng kanyang asawa, and then again, this one, there's so many moments na talagang down na down siya, wala siyang ginawa kundi umiyak, no, nandun siya sa bottom, as in literal na bottom part ng tahanan niya, doon sa bathroom floor. She starts questioning God, she starts questioning life and all that, and telling na ayaw niya na, pero doon pa rin siya, and so on. And then she will always conclude that, with all of these things, I know that, sabi niya, she knows that somebody is listening because doon sa pinakamababang point, doon sa bathroom floor, God is there. So, she was, sabi ni Simon sa kanya, she is a strong woman, no? Yet she is so strong, yun yung sinabi doon sa dulo ng audition. Strong woman saying na, nag-express ng kanyang weakness at some point. Walang pinagkaiba po. I mean, pwede itong i-relate doon po sa naranasan ni Elijah, doon po sa 1 Kings 19 verses 1 to 18. In fact, yung pong story ni Elijah dito ay pwede tayong makarelate lahat. Yan. Kilala si Elijah para sa bilang isang tao na meron talagang malalim na pagkakilala sa Diyos. Meron siyang obedient siya na tagasunod ng Panginoon nung walang question. Yan, yung kanyang pagiging obedient, he has deep devotion, and then yung faith niya sobrang daring, meaning talaga, sobrang lalim at sobrang grabe. Ayan, yung kanyang pananampalataya. And yet, naka-experience siya ng breakdown. Ayan, dito po sa chapter na sinabi ko, sa chapter 19, dito po ay nag-breakdown siya, no? Nakaranas siya ng failure. He felt defeated. Ayan, talagang yung pong buong chapter ng chapter 19 is actually a sad chapter. Ayan, and kagaya nga ng sinabi ko, ay makaka-relate tayong lahat. Kagaya nga ng sinabi sa James 5:17 that Elijah was a human being even as we are. He prayed earnestly that it would not rain, and it did not rain on the land for 3.5 years. So sabi doon na, tao din si Elijah. Kagaya natin. And di ba tayong lahat, meron na tayong lakas. Ayan. And iba-iba tayo ng kwento ng atin pong journey ng pananampalataya. Pero ang tanong, di ba, at I think mag-agree kayo sa akin na nakaranas na tayo ng yung feeling na discouraged, yung feeling na depressed, ayan, yung nakaranas na tayo ng matinding kalungkutan or takot. Ayan, yung takot, ayan, yung upang nakaranas tayo ng pagkalungkot. Ayan na, yung feeling na parang walang nakakaintindi, walang nakikinig, walang nakakaunawa, walang gustong umunawa. Diba? Minsan meron tayong mga meron pong iba na dumarating sa pagkakataon na parang hinihiling na kailan ba matatapos to? Or I wish that this will end. No? Na pag natulog ako ngayon, sana bukas, wala na. Hindi na ako, yung iba, to the extent na nasasabi nila na sana bukas din ako magising. Ayan. Hopefully, hindi pa naman po. Okay? Ayan. So, ang point is that we have all, na-experience na natin yun, kung ganoon ka baba. Sa words nga ni Nightbird, we have experienced that we have been down, up, and down, doon sa bathroom floor. No? Yun pong ganyang experience. So, just like Elijah. So, nung pagkakataong to, isang tanong lang yung nagsimula ng kung pagkilos ng Panginoon.
sa buhay ni Elijah at that time. And it started with the question, what are you doing here, Elijah? So, kaya ngayon, titingnan po natin, ano bang nangyari? Ayan, dito po sa malungkot na chapter na ito, when God asked him, what are you doing here? So the first question is, kasi ang tanong ng Panginoon is, anong ginagawa mo dito? So ang una dapat muna siguro nating tignan is, at para din po makarelate tayo sa sarili nating experience, is to ask, where was Elijah? Nasaan nga ba si Elijah at that time? So tingnan natin, dito po sa kwento nito, mananotice natin that si Elijah is, he found himself in a desperate condition. Ayan, we will find him in a desperate condition. Diba? Dito po sa simula ng ng chapter 19 ay nag-post ng threat, ayan, para sa buhay niya. Sabi, kitay mo yung mga pinatay kong priest, saka din dun. Ayan, ikaw din ay makakaranas nun, yun yung kanyang threat. So, suddenly, nakaranas siya, nagkaroon siya ng takot, and then, panic. Ayan, nagpanic siya. He was alarmed with this. Okay, si Elijah, ayan, na courageously, nagpakita ng kanyang courage dun sa mga previous chapters, no? Hanggang chapter 18. Right there and then, dun sa chapter 19, sa simula pa lang, nung marinig niya to, tumakbo talaga siya. No? Literal that he ran for his life. Talagang yung pong takot talaga is a dreadful thing. No, na pag naranasan natin yun is, nagdudulot siya ng mga bagay na hindi natin dati nagagawa rin. Okay? So, at some measure, I think all of us had that fear, no? And then, doon sa verse 3, ayan, sinasabi dito na hindi siya makakilos as a servant. Ayan, anong ginawa niya? Nagkaroon siya ng self-imposed na isolation. Umalis siya tumakbo siya talaga sa malayo, no? Na kahit sa mga presensya ng kanyang mga kaibigan, tinakuhan niya yun, lumayo siya sa presensya ng kanyang pamilya. Okay? Na ganun, no? Di ba? Tapos, he was also overwhelmed sa desperation. Okay, doon sa verse 4 makikita natin. Di ba? Pag siya dun nung tumakbo siya, talagang he was alone. So, sabi dun sa verse 4, he was just sitting under a juniper tree. Ayan. Naranasan nyo na ba yun? Na nagtatago ka? You isolated yourself. Tumakbo ka sa malayo. And then you were just there, tired, sitting under a tree. Are you under a tree right now? Diba? Yung din description sa Psalms 42 verse 11, yun din yung maaari nating itanong sa kanya. Why, my soul, are you downcast? Why so disturbed within me? Diba? Yun yung pwede natin din itanong sa kanya. He was unwise sa kanyang, yung pong fear na ito, yung desperation na to, itong depression na to, ay nag-lead din sa kanya para magkaroon ng unwise prayer. Well, he prayed, but yung content ng prayer niya, anong sabi niya doon po sa verse 4? No? Na, kunin mo na lang yung, yung buhay ko. Ayan, yun na yung sinasabi niya dito sa verse 4. So it was already an unwise prayer. He also was filled with self-pity. Ayan, pag talagang yun pong yung ganitong pakiramdam na isolated ka, it could also lead talaga sa self-pity na titignan mo yung sarili mo na bakit I have enough, Lord. No? Tama na. Sobra na yung pinagdadaanan ko. Grabe na, hindi ko na kaya. Ano sabi niya doon? Take my life.
No? I am no better than any of my ancestors. So sabi niya gano'n, no? Parang dito makita natin na yung pong lagay talaga ni Elijah is actually a dangerous state para makarating ka doon sa punto na yun, kagaya ni Elijah. I guess, pag iniisip ko, he was really tired, no? Physically tired, he was mentally tortured, no? Because of the threat. He was, yung bothered, no? Lahat-lahat. And for a moment, we can say that he lost his faith sa Panginoon. Well, naniniwala pa rin siya may Diyos, pero at that time, parang wala na siyang tiwala sa Panginoon. Diba? Parang he was so, he broke himself, and he went into pieces, no, he was so lost at that time, no, na ganito na yung nararamdaman niya. So, walang pagdududa na si Elijah ay nakakaranas ng breakdown at this time. He was, he was brought into that state. No? Talagang nandun na yung kanyang status, no, na makaka-relate tayong lahat, maybe greater, some of us lesser, most of us greater, ayan, sasabihin natin greater degree dun sa naranasan ni Elijah, but all of us can relate kay Elijah, no, that we have experienced a threat in our life, no, in any form, na trials or problems sa buhay natin, and then yung emotions natin and then reactions natin are somewhat the same with Elijah, no? For some na healthy at normal naman yung health or yung state ng health, no, na yung ganong mga experiences ay nagiging temporary lamang. So kagaya ni Elijah. So well, it is a dangerous place to be in. Ayan, kagaya na lang ng mga dinescribe ko kanina. And if we continue living in that, no, pag pinatagal pa yung kung ganong status or yung kang sa lugar na yun, tumagal ka pa, mahirap na pong, umalis. Ayan. Kaya, nasan ba si Elijah? He is in this state. No? We will find him in a desperate condition. So, ang tanong, paano ba nakarating doon si Elijah? How did he get there? Yun yung pangalawa. Bago natin tanungin yung what are you doing here? How did he get there? No? Dito manonotice naman natin na yung pong kanyang desperation at saka and then breakdown ay makikita natin kung paano siya nakarating doon. Una, he was mentally overstrained. No, talagang yung yung tension na naranasan niya for the past 3.5 years at that time was so talagang malaki, no? Tapos nag-culminate yun doon po sa victory doon sa Mount Carmel. And then yun pong sa chapter 18 ay naranasan naman nila yung pong slaughter ng mga priests. Isipin mo na lang yung pinagdaanan niya sa buong mga taon na yun. Ganong katagal. Diba? Walang duda na talagang mentally, he was exhausted. Talagang pagod siya mentally. Talagang yung siguro lahat na ng mga pwedeng maisip na niya. Imaginein mo yung tension na yun. Secondly, he was also physically exhausted. Hindi lang siya pagod sa isip, pagod din siya physically. Ikaw ba? Ito pong panahon na to talaga, nung siya ay doon sa nakaupo under that tree, literal, tumakbo siya 18 miles cross-country run. Pag ikaw hindi ka napagod, ay ewan ko na lang. Yan, marami ngayon siguro makaka-relate kung gaano kalayo po yung 18-mile cross-country run. Ako, ang
ang ano ko na lang, napakinggan ko na lang is yung cross country. Feeling ko ano na yun, ano na yun, mahaba na yun. Ayan, madami po ngayon mga into nagba-bicycle sila. Tapos nakikita ko pa yung mga posts ng travel nila, nalayuan na po agad ako tingnan. Hindi ko alam kung ilang kilometers yun or might as well miles. Pero di ba, kaya tayo nag-jeep, 1 kilometro na ngayon, kini-jeep pa natin. O, ako lang yun. Pero in short, no, kidding aside, talagang literal na ganun yung tinako niya. Hindi niya po nilakad, hindi siya nag-jogging, hindi siya nag-brisk walking, hindi siya nag-bicycle, hindi siya sumakay or sumakay ng kahit na anong transportation na nakakapagod din, di ba? Pag mga long ride kahit na ganun. He literally run. So, physically, pagod talaga siya. And alam naman natin na pag physically tired ang tao, nagta-times 10 yung gana noon pong mga nararating ng utak. Tama po ba? Diba? Ganun yung yung nararanasan niya. And not only that, kagaya ng description ko kanina, he was also spiritually out of touch. Siya kung titignan natin dito, diba natakot siya. And then, ang sabi dun sa words, doon po sa verses 2 and 3, when he saw that, alam niyo po kung anong isa dito naalala ko? Naalala ko dito yung sa Matthew. Naalala niyo yung yung nakasalakay sila sa bangka. Tapos, ano tawag doon? Bumabagyo. When they saw the wind. Pati na rin yung story nung yun nga pala yun, yung story nung isa niyang disciple, sabi nung di ba, nung lumakad siya sa tubig, di ba? Tapos ang sabi, nakailang hakbang na siya, tapos biglang nakita niya yung hangin. Fear can do that. It could lead us to see things that is actually not there. Di ba? Tapos nami-miss natin kung sino dapat yung tinitignan natin. Noong time na yon, nakita niya yung yung hangin, well, because he lost focus kay Jesus. Si Elijah took his eyes off the Lord, and then tinignan niya yung circumstances, yung threats ni Jezebel. So kung gusto mo talagang ma-depress, kung gusto mo talagang maging fearful at mapuno ng self-pity, ayan yung iyong pakiramdam, yun ang talagang gagawin mo. Alisin mo yung mata mo, paalis kay God. At tignan yung circumstances. That is the problem ng mundo na ito. Diba? The world is so weary, the world is so out of touch. Why? Because we look at the circumstances and then we take our eyes away from the Lord. Ito yung pong tatlong dahilan bakit nagkaroon ng breakdown si Elijah. This is how Elijah went doon sa situation niya. He was sick mentally, he was sick physically, and he was sick spiritually. Ayan. And itong mga to ay nagkakaroon ng epekto sa kanyang mga desisyon at nagagawa. Well, tinanong naman siya ng, hindi naman siya pinabayaan ng Panginoon. Nung tinanong siya ng Diyos na, what are you doing here, Elijah? It led into a direction para makaalis siya sa lugar na ito. So, ang pangatlong tanong ngayon, how did he get out of there? Ayan, after nung question na, baka kasing ginagawa mo dito. Ayan. So, paano siya nakaalis sa lugar na yun? Tignan natin kung paano dinil ng Panginoon itong situation na ito. No? Paano siya, if he is sick, paano siya pinagaling ng ating dakilang manggagamot? No? Na kung siya ay lost, no? He went into a place, an isolated place, how did he get out of there? Ayan. Paano siya kinatagpo ng ating Panginoon.
So, tatlong bagay kayo na yung sabi natin may problem. Diba? Una yung mind. So, what did the Lord do? Ayan, his mind was Elijah was mentally strained, sabi nga natin. So, ang ginawa ng Diyos, he dealt with his mind. Kasi distorted na yung kanyang outlook. May mali na sa kanyang perspective. Unbalanced na yung mga nangyayari sa kanyang utak. Ayan, and dito, tinignan natin na tinanong siya ulit ni God, no? Na ano ba kasing ginagawa mo dito? No? Ang ginawa kasi ni Elijah, tinakbuhan niya yung mga bagay na dapat kaharapin niya. Well, pag ginawa natin yun, magiging unbalanced talaga yung mga bagay-bagay. So what did God do, no? At ano bang pinagawa niya kay Elijah? Noong siya kung kinausap niya si Elijah, no, ay inano niya ulit, pinakita niya yung reality. Sa verse 9 and then verse 13, tinanong siya, what are you doing here? So ito pong mga ganito ay nag-lead kay Elijah para harapin yung mga realities. Kasi totoo namang may threat, kaya lang, ang nangyari is that nag-overthink yun pong mind ni Elijah. Diba? Na imbis na ang makita niya, ayan, is yung presence ng Panginoon that time sa kanya, nakasama niya, is nawala na talaga yung reality. No? Na, okay, ang reality is that tinret siya ni Jezebel. Okay, that's his reality and he has to face that. Pero, ayan, anong ginawa niya? Tinakbuhan niya na ito. At pag ginawa po niya natin yun, no, na tinatakbuhan natin yung mga problems, at hindi natin kinakaharap yung mga realities natin, yung fears natin, yung problems natin, they tend to actually double or triple in our mind. Kasi, nalalaro na niya ng utak natin. Hindi lang naman siya mentally, diba, overstrained. He was also physically exhausted. Yan yung second na dinil. Actually, yun muna yung pinagawa sa kanya ni God, no? Doon sa verses 5 to 7, diba? Dahil siya ay pagod na pagod, the Lord attended to his body. Anong ginawa niya? Ang prescription na binigay sa kanya ni God is to rest, matulog, kumain, get up, eat. Sabi doon, inutusan siyang kumain, magpahinga, matulog, ayan, to have plenty of ng masariwang hangin. Ayan, so ganun yung prescription ni God sa kanya. And alam nyo ba, 6 na araw ang binigay sa kanya. Ayan. 6 weeks pala. Ayan. Doon ang binigay sa kanya ng Panginoon. So, why am I saying this? Okay? Rest is essential. Sabihin mo sa sarili mo, rest is essential. Yes. Talagang dapat kasama po sa schedule yung nagpapahinga. Simple rule dapat yun. Pahinga. Ayan, di ba? Ayan, di ba? At kasama dito, actually, hindi lang basta pahinga, dito makikita talaga natin yun pong rules para sa pag-aalaga ng katawan. Una, ay kumain ng tama. Eat. Okay, pangalawa is, magkaroon ng regular at saka ng tamang tulog at pahinga. And then third is magkaroon ng sariwang hangin, exercise, syempre, at relaxation. Yan yung pinagawa sa kanya. Nung siya ay nakapahinga na, hinarap siya ulit ng Diyos. Ano bang ginagawa mo dito? Since recuperate na yung kanyang katawan, kaya mo nang mag-isip ngayon ng diretso. Okay? Na-adjust na ulit yung focus ni Elijah. And that will lead us to the third thing. Kasi sabi natin kanina, he was spiritually out of touch. So,
the Lord also dealt with his soul. Ginawa niya. Ano ginawa ng Diyos? Binigyan niya si Elijah ng isang napakagandang vision kung ano yung kanyang kapangyarihan, ng kanyang glory, at ng kanyang tenderness o yung pag-aalaga sa kanya, no? So, at this time, si Elijah, kailangan niya ng physical restoration, and that yun yung ginawa at binigay sa kanya ng Panginoon. He would need mental renewal. Ayan, and yun din naman yung kung pinahintulot ng ating Panginoon. And of course, a spiritual revival. And that will only happen if we will take our focus back sa ating Panginoon. Remember His power, remember His goodness, remember His faithfulness. And that faithfulness, that power, that yung guidance na yan ay hindi po nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Alam niyo po ang pinakamagandang bagay dito sa istoryang to? After all of this breakdown, itong defeat na masabi, after nitong defeat na to ni Elijah, after itong breakdown ni Elijah, after this chapter, this sad chapter sa buhay ni Elijah, hindi nilabelan ng Diyos si Elijah as a failure. He did not accuse him as a failure, but He restored him. Doon sa dulo, halos dulo na ng chapter, sa verse 15, He recommissioned him. Nandun pa rin yung pagtitiwala niya kay Elijah, that Elijah is still his prophet. Ikaw din, ganun ka sa Panginoon. If you're tired, rest. Hindi ka tamad para sa Panginoon kung ikaw ay magpapahinga. If you are mentally exhausted, refocus. No, if you feel like you're a failure, hindi ganun ang tingin sa iyo ng Panginoon. If you will stop and then have the Lord to restore you, your soul, and your spiritual aspect, God will not label you or see you as a failure or as your mistake. He will just see you as His child, as His daughter, as His sons, na kayang-gaya niyang pa rin magamit sa kanyang kingdom. Nasaan ka ba ngayon? At anong ginagawa mo dyan? And sabi nga doon sa Psalm 27, verse 13, I remain confident of this. I will see the goodness of the Lord in the land of the living. So where are you right now? How did you get there? Are you doing something para makalis dyan? What are you doing there? Tayo pong lahat ay umupo at tayo pong lahat ay manalangin. Aming mapagpalang Diyos, marami pong salamat dahil alam po namin wherever we are right now, nasaan mang kaming status ngayon, Panginoon, we know that you are with us. You will be the one to guide us. Ikaw po ang Panginoong nagmamahal sa amin. And right now, we pray na kahit na naman po ang pangangailangan ng iyong mga anak, we know na ikaw po ang patuloy na magsusustain nito. And sa lahat po ng mga anak mo na nangangailangan ng kapahingahan, continue to give them your rest, Lord God, yung lakas mo. At patuloy mo po, Panginoon, ay paalala sa amin that kami po, Panginoon, ay pinili mo at sa iyo po kami makakahanap ng kapahingahan. And not only that, yung restoration din ay magagaling sa iyo. So here we are right now. At patuloy po namin sa iyo pinibigay at inaalay ang aming pong puso at ang aming buhay. At ikaw po ang patuloy na gumamit nito, Panginoon, para po sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Marami pong salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Marami pong salamat sa pagsama sa pag-aaral ng salita ng Diyos at nawa po lahat tayo ay pagpalain ng ating Diyos.